wala pa ho kaming talagang masasabing pahinga. Kaya nag-aalala ako na baka sa gitna ng aking pagpipreach ngayong umaga ay makatulog ako dahil sa jet lag. Kaya ho ako'y nag-imbita at naimporta ng mga ngaral sa atin ngayong pong umaga. At ito po ay wala iba kundi ang ating pong pastor sa Singapore. At nagpapasalamat tayo sapagkat yung kanyang passion and energetic preaching has always touched and blessed us. So, to preach to us the second of the series on financial breakthrough as part of the complete package, let us welcome sa ating kalagitnaan, Pastor Art Concepcion. Maraming salamat po, Bishop. Ito po ay isang honor po sa akin. I remember nung ako po'y anayahan po ng isang pastor in Singaporean to preach in his church. Lagi po siya nagtatanong, follow up sa akin over the phone, what will be my text, what will be my focus, what will be my emphasis. Sabi ko, doon sa Pilipinas, isa-isip-isip ko lang sa Pilipinas, hindi ako masyadong pinagtatanong ano-ano mga sabihin ko because they trust me there. Kaya napilitan na akong sabihin sa kanya, don't worry about my topic, don't worry about my focus, don't worry about my preaching, don't worry, I'll do good. At natigil po siya. But never in my ministry, in our ministry, since I was young here, na si Bishop po ay nagtatanong sa akin, ano mga sasabihin mo? Because from the very start, nung ako'y bata pa, ay nakita ko, naramdaman na po ang pagtitiwala niya po. Kung kaya po, ang aking training I received from him, nagpapasalamat ako sapagkat na-develop even my confidence because of his trust and confidence. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin po ang buhay po ng ating po minamahal na Bishop because we receive, of course, from the Lord and through him, this ministry na marami po sa atin na train. Kapag nga po kami bumabalik po dito ng aking bahay ni Jenny, ay nagugulat po kami sa marami pong mga tumatayo, paano dinidevelop ng Panginoon. Sabi ko nga po sa kanya, talagang ang daming raise up na ng Panginoon. Nakakatuwa, and we come to appreciate ang maraming ginagamit ng Panginoon sa ministry ng Hope of Glory. And Hope of Glory keeps on expanding. We will say Amen. Praise God. The prayer na binitawan ni Jabez last Sunday, nating napakinggan. In a normal reading, it will just take 25 seconds. 25 seconds na panalangin, oh, that you would bless me and expand my territory, that your hand will be with me and keep me from harm so that I may be free from pain. Ang mabagal na pagbasa po just will consume 25 seconds, and God granted the request. Because Matthew chapter 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. At nangyari po ang panalangin ni Jabez because he believed. Siya po ay pinakalooban ng Diyos ng prosperity. At kung sino man po sa atin dito ang naniniwala ng lubos sa kanyang puso that if he or she believes, he or she will receive. If that person believes, tatanggapin niya ang pagpapala ng Panginoon, not because of his abilities, not because of his company, not because of his name, but because of Jesus na kanyang ngayong nilapitan at pinagtitiwalaan. Nung ako po'y bata pang Christian, I always ask, bakit in Jesus' name? Bakit when we pray, we end our prayer in Jesus' name? Hindi ba tutugunin ni Lord pagka walang in Jesus' name? Subalit, we come to know that the power of Jesus, ito po ang sikreto ng lahat ng uri po ng miracle po sa ating buhay. When the Bible tells us in John 16:23, anuman ang hingin natin sa kanyang pangalan, ibibigay ng kanyang Ama. Kung tayo humingi sa Diyos sa taong ito, ng prosperity. Maybe you're thinking, yung inipon ko dati parang nawala na. Yung mga pinagpaguran ko parang walang nangyari. O ngayon parang walang nangyayari sa aking hanap buhay, sa aking direksyon. Subalit hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po yung ngayon, how we look at it. That in the power of Jesus, ang biyaya po na hiniling po natin sa Panginoon ngayon, that we ask for financial breakthrough, we ask for financial freedom, we ask God to bless us in our family. You will receive if you will believe. Sino sa atin po ang naniniwala
sa pagpapalang pinansyal na darating po sa kanya ngayon. Maaari po natin ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. And Lord God, listen Lord God to our praises, Lord God. Listen Lord God to what we believe. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Why in Jesus' name? Because not in your name. Kahit gaano pa kasikat ang apelyido mo, your prosperity does not depend on your name. Does not depend on your family. Bakit? Not in the name of your company, because your prosperity does not depend on your job. Not even in your business. Our prosperity does not depend on us. Not even on our school. Kahit hindi ka kasama sa top 10 schools na kinukuhanan ng mga bagong o mga fresh graduates, hindi ka kasama doon sa top 10 schools na yon na itinala ng ABS-CBN, hindi nakabase sa iyong eskwelahan ang iyong prosperity. If you believe with all your heart that God can prosper you, hindi ka nagkamali ng pagtitiwalaan, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ni Lord. Amen, amen, amen. Receive that. Hallelujah. In Jesus' name. And pinapakita po sa atin ng mga binasa po nating talata. To further confirm it, ang Panginoon ay nagbigay po sa atin ng isang parabola na naglalaman po ng mga katotohanan that God has entrusted to us so much, so many blessings. In verse 14, ang master, nung siya po'y umalis, binigay po sa atin ang mga pagpapala, kani-kanyang pagpapala. Pagpapalang sapat para po tayo magtagumpay. Hindi mo na kailangan ikumpara ang pagpapala mo sa iba kung sa iyo ay 5,000, sa iyo 2,000 o 1,000 lang, sapagkat tayong lahat ay merong sapat. Sa katotohanan po, mayroong pagpapala sa iyo si Lord na wala sa iba. Kanya-kanya po tayo ng pagpapala, but rest assured na ang pagpapala ng Lord sa iyo sapat upang ikaw ay magtagumpay. Hindi ko kulang yan. Sobra-sobra yan. Sapagkat God wants to bless us. God delights to see us really blessed. Gustong-gusto po ng Panginoon. Tuwang-tuwa po si Lord. Maybe you're thinking, paano naman kung masasabi pinagpala ako ngayon, punong-puno ako ng pagkakautang? If you really believe, ngayon po, papalayain tayo ng Panginoon sa anumang pagkakautang. Do you believe that? Ang Panginoon po ang nagbigay po sa atin ng wonderful promise that He came here upang tayo po ay magkaroon ng abundant life. At sino sa atin ba ang tatanggi sa isang buhay na puno ng prosperity and satisfaction sang-ayon po sa Job chapter 36 verse 11? Sino ba tatanggi ron? We want to spend the rest of our lives, our days in prosperity and our years in contentment. Sino ang may gusto ng ganong klaseng buhay? Ha? Sabihin natin sabay-sabay, akin yon! Praise God! Nagsimula po tayo ng taon na ito with high spirit. At ayaw ng Panginoon na give up po natin yan. Gusto ng Panginoon tuloy-tuloy po natin panghawakan pagtiwalaan. Sinabi po ng talata, sa ayon sa parabolang atin pong binasa kanina, nakita natin that it's really God's intention ay pagpatuloy ang kanyang pagpapala. Sabi po ng verse 21. Verse 21 tells us that nung hinarap niya po yung alipin, sabi niya, good and faithful servant, now, I will put you in charge of many things. Dahil ikaw ay naging tapat na katiwala, gagawin kita na in charge ng marami pang pagpapala. The same is said sa pangalawang tao na naging tapat na katiwala. Verse 23, sabi po sa talata, tapat at mabuting alipin, faithful steward, I will put you in charge with many things. Now, ang usapan na ito ay hindi na yung ilan ba binigay sa iyo. Ang usapan na po dito, the Lord will keep the blessings flowing. Tuloy-tuloy na pagpapala. At sino pong interesado sa tuloy-tuloy na pagpapala? Magsabi ng malakas na, ako yun! And Lord, listen to that. Listen to that. Ang Lord po, hindi mo nagkakamali sa boses mo eh. Alam na alam niya kung ano yung laman ng puso mo. Alam niya, alam ang puso natin. Sabi nga ni Sister Tess kanina, napaka-sweet ng Panginoon kahit yung mga sikreto na wish niya, gusto niya, binigay ng Panginoon. Totoo yan eh. Di ba sinabi ng Psalm 37 verse 4? If you delight in the Lord, He will give you the desires. Ito, nakalagay pa, secret ha? Secret petitions of your heart. I know meron kang hindi masabing kahilingan kay Lord o wish. Meron kang hindi maipagtapat talaga sa iba. Hindi mo kayang aminin. Kahit sa mahal mo sa buhay.
But believe me, God knows kahit ang sikretong desire ng ating puso. Who will say amen? Yan ang concern ng Panginoon. Ganon katindi ang Panginoon. When we trust Him, pagka pinagtiwala natin, even yung sikretong hindi mo masabi. Dati pag kami mag-aas ng prayer, pakipag-pray ako, Pastor, ano yung prayer request mo? Unspoken eh. Unspoken, hindi natin papag-pray. Hindi ko rin alam, pag-pray, unspoken pala. But I come to realize na si Lord tumatanggap po ng mga requests na unspoken, even secret eh. Kahit minsan yung prayer natin, hindi natin naiintindihan. Habang nagbabasa ako ng Bible, kahit doon sa 1 Corinthians 14:14, may prayer doon na hindi naiintindihan, 1 Corinthians 14:14. Pero si Lord naiintindihan niya pa rin. But my mind is unfruitful, ibig sabihin unproductive. That person prayed, he does not understand what he was saying. But God understands. God wants us na palagi po natin ipahayag sa Kanya ang atin pong mga desires. Kung tayo naniniwala, hindi tayo bibigoyin ng Panginoon. I firmly believe, wala pong binibigo ang Panginoon na buong-buo ang pagtitiwala po sa Kanya. Because it doesn't make sense. Bibigoyin ka ng Panginoon, binigay niya na nga ang Kanyang anak, binigay niya na ang lahat-lahat sa atin. Bakit sa maliliit na bagay, pagkakait pa ba ni Lord? And we will be hearing more of that on the following Sundays, kung papaano ang Panginoon siniseryoso niya ang mga desires na ito. Dati po, akala ko, mga needs lang binibigay ni Lord. Kailangan mo, bibigay ni Lord. Pero kung di mo kailangan, hindi bibigay yan. So, palit wala akong makita sa Bible na may sinabing gano'n na, ang kailangan lang ha, wala, hindi pwede yung once ha. But God is the God who loves us so much, ang Kanyang provision po, sobra-sobra, nag-uumapaw. Bakit niya naman ipagkakait yung mga desires ng ating puso, lalo pa ang pinagtitiwala natin siya, lalo na nga ang kahulugan ng buhay natin ay siya, lalo na nga ang passion po natin ay siya. Siya po ang sentro ng lahat, kaya po kayang-kayang gawin ng Panginoon. Kaya, kung nais po natin ay ang tuloy-tuloy na pagpapala, sangayon po sinabi ng talata 21 to 23, now here we go. We are ready. Ready now for the word. Now listen. A person who is a faithful steward, who wants the blessing na tuloy-tuloy, na andito na. Ang sinabi po ng talatang verses 16 to 17. The first one, nung natanggap niya ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang isipan, how can I manage this? Kaya ho, diligently, sabi po ng ating puntos, diligently, he multiplied God's blessings. Hindi na siya nagsayang ng oras. Walang wasted time, o years, o hours. Kanyang ginawa na, paano ko papaunlarin ito? Ang Panginoon from the very start, gusto niya po, anong binigay niya sa atin? Maging mabuti tayong katiwala, paunlarin. Huwag mo sabihin, konti kasi hindi naman ako kasing galing nila. Sapagkat lahat po tayo magaling, lahat tayo mahusay. Opo mga kapatid, ang kailangan lang po natin to be a good steward. Paunlarin, pagyamanin ang nasa atin. Kaya ang ginawa niya, kinalakal niya agad, paano ko mapapaunlad ito? Kaya sinabi po sa atin ng 1:28 ng Genesis, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. And subdue or rule over the earth. Pamahalaan. Pagyamanin. And 2:15 of Genesis expresses the same idea. Take care of the garden. Take care of it. So, work is an idea coming from God. Hindi ho isang bagay po yan na nalikha lang natin ito. No. Even or prior to the fall, ang idea po ng pagtatrabaho galing po sa Diyos yan. Pero yung trabaho pong ito ay intended to enjoy. Mahalaga po, sino sa atin dito ang may gusto na ini-enjoy niya yung trabaho? Magsabi po ng amen. Ayaw natin ng parusang trabaho. Ayaw nga natin ng boss na hindi maganda ugnayan sa kanya. Ayaw natin ng boss na lagi nang i-stress. Isa ho sa mga mag-iisip ka talaga, kapag kayong boss mo, ini-stress ka lagi. Pero, teka muna, iba yung ini-stress sa ini-stretch. Pag ini-stretch tayo, nakikita niya, malaki pa magagawa nito eh. Hindi lang talaga pagbutihin. Okay lang siguro yun, maintindihan mo, pero yung hindi na natutuwa sa ginagawa mo, kahit ano po, mag-tumbling-tumbling ka, mag-circo ka, hindi natutuwa, laging may puna, baka naman ang i-stress na yan. Baka it's about time for you to think about that. Sapagkat ayaw ng Panginoon na i-stress ka. Sapagkat sobrang pinagpala ka ng Panginoon para ma-stress pa. Amen. Ayaw ng Panginoon na i-stress ho tayo. Kahit ano po ginagawa natin. God does not want us na nagtatrabaho tayo, stress na stress ho tayo. No. Even the ministry,
Gusto ng Panginoon, na-enjoy po natin itong ginagawa natin. Even our family. Kaya kung may nang-stress sa'yo, tingnan mo muna. Ano nga kaya ito, no? Ito nga ba'y ahente o instrumento, agent ba ng Panginoon ito o agent ng kabila? Baka naman gusto lang talagang stress o stressor ko ito. In Jesus' name, sapagkat nais ng Panginoon pagbutihin mo, paano mo minsan nga mapagbubuti yung ginagawa mo kung nasa paligid mo, not that supportive, pero alam ninyo, kahit nakaka-stress man ng paligid, kung ang nais natin ay pagbutihin ang ating ginagawa, may assurance ang Bible, di ba? Pagbutihin mo lang ano ginagawa mo. Mga estudyante, pag-igihin mo lang ano ginagawa mo. Ang Diyos na ang bahala sa iyo, sa kinabukasan mo. Amen. Kung meron ka estudyanteng kadikit dyan, katabi dyan, i-congratulate mo, salamat, pasalamatan natin sila. Sabihin mo sa kanya, God bless you. I-bless natin sila. Yung sila po, maging maganda po ang takbo ng kanilang pag-aaral, pagsisikap. Alam niyo po, isa ho yan sa pamamaraan ng pagmamanage ng blessing ng Panginoon natin yung mga anak. Ang sinabi ho ng Psalm 112 verse 2, 112 verse 2 ng Psalm, sabi doon, our children will be mighty in the land. If you are good stewards, our children will be powerful in the land. Hindi po kawawa ang ating mga anak balang araw. Amen. Hindi po sila mahuli. Hindi po sila maiiwan. They will be powerful in the land. Kaya kahit anong eskwelahan pa ho sila, it does not depend on the school, it does not depend sa kanilang credentials. Kung hindi, ang kailangan po natin ay patuloy lang pagyamanin kung ano nasa atin ho. Kaya we praise God sa mga malapit o magsisipagmarcha na ating mga kapatid. Patuloy po natin panghawakan that they will really be powerful in the land. Kahit mga bata pa sila, continue to honor the Lord through their lives, na ang Panginoon po siyang bahala po sa kanilang kinabukasan. Ang sabi mo ng 22:29 ng Proverbs, pag pinagbuti mo ang ginagawa mo, skilled in your work, mabuting magtrabaho. Yan po ang hinahanap po nila mga kumpanya. Mahalaga yung mga nagdaan sa mga internship, pinagbuti nilang kanilang trabaho, nagpakagaling sila. Hindi man maganda ang trato sa kanila ngayon, pero dahil nagpakagaling sila, nagiging marketable sila balang araw. Sila yung tinatawag-tawagan, sila yung hinahanap-hanap. Amen. Ikaw ang hanap-hanapin eh. Yung bang pag ikaw nawala sa trabaho, sila ang nawalan, hindi ikaw ang nawalan. Yung bang hindi ka matatakot mawalan ng trabaho sapagkat they are losing yung biggest blessing. Hindi ba? Meron yung song, dati na kanta ko, sabi ng isang song, if you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, you know, baby, please don't go. You are losing the biggest part. What is the biggest part? The biggest blessing. You are losing the biggest blessing kapag ka nawala ako sa buhay mo. Amen. Sapagkat ikaw ang mawawalan, hindi ako. Sapagkat pag pinagbubuti natin ang ating ginagawa, sabi ng talata, He will serve before kings. Hindi siya maglilingkod sa mga hindi kilalang tao, sa mga hindi kilalang kumpanya. Ang paglilingkuran niya ay mga kilalang kumpanya sapagkat pinagbuti niya ang kanyang trabaho, ang kanyang pag-aaral. We say amen. Kaya mga estudyante, talagang pagbutihin sa mga nagsisipagtrabaho, sa mga nagsisipagnegosyo, kahit may mga tao po sa paligid. Sabi nga nung binasa na nakaraan, Joel 2:25, sa paligid natin, minsan di natin maiwasan, nagpapakabuti tayo, nagpapakaayos, nagsusumikap. Pero may mga tao naman sa paligid na kung tawagin ay locos. Alam niyo yung locos? Sabi ng Panginoon, kung merong mga manloloko sa inyo, locos, yung locos, loko yun mga loko, puro paulit-ulit, mga loko, yun. Sabi ng Panginoon, I will repay you. Ako ang magbabalik ng dinaya nila sa inyo. Amen! Kahit na hindi sila naging parehas sa iyo, hindi nila pinahalagahan ang mga resources na binigay sa iyo, na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kahit na hindi sila naging tapat sa iyo o nadaya kapag minsan, alam ninyo ang mensahe po ng Panginoon, hindi na nga nila maaaring maibalik sa iyo, pero ako na lang magbabayad sa iyo. Gusto niyo ba yon? Sino may gusto na ang Diyos ang magbayad sa kanya? Sabi ng malakas na amen. Hallelujah. Kaya ho, kahit na minsan yung pinagpagura natin, sabi natin, ba naman, walang utang na loob, lahat ng ginawa ko, binigay ko na lahat, tapos ganun pa. Kanino mo ba ginawa yon? Kung ginawa mo yan para kay Lord, babayaan mo rin si Lord na magbalik sa'yo. The Lord will repay you. Ibabalik ng Panginoon. Basta't ang atin pong gawain trabaho dito, pagbutihin lang. Pagigihin lang, because that's how we manage the blessing. Pagigihin, bahala si Lord na magpalit.
Kung ang mundo is unfair, ang Diyos po mapagbiyaya. Kung ang mundo, listen to this, kung ang mundo, so much ang demand sa atin. This world is full of demands, but God is rich in supply. Amen. Grabe, di ba? Meron tayong law of supply and demand. Ang daming demands. Ang dami po nilang hinihingi. But God is so rich in supply, hindi kayang sairin, hindi kayang ubusin ang Panginoon. Hindi nauubusan si Lord. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya pagbutihin lang, pagigihin lang, bahala si Lord. Huwag kang mabuhay sa, napaka-unfair kasi ng mundo wala Dito, yung mayaman lang, yung mayaman. Pahirap ng pahirap. No. Hindi po. Ang Panginoon, kapag siya ang focus po ng buhay natin, hindi po yun ang basihan. Hindi pong ekonomiya. Hindi po yung hirap ng buhay. Kahit sabihin natin, ang bilis gastusin ng pera. Sabihin natin, yung mga negosyo naman nagbabagsakan. Hindi po tayo kabilang doon. Sapagkat iba po ang pinagtitiwalaan natin. Ang Diyos ang nag-iingat po sa ating buhay at ang Diyos ang bahalang magbigay ng lahat ng ating pangarap na natin hiningi sa Kanya. And I believe this with all my heart. You know, whether you accept it or not, sinasabi po sa atin ng Psalm chapter 25, Verse 3, walang napapahiya na sa Diyos nagtitiwala. Walang napapahiya na sa Diyos nagtitiwala. Do you believe that with all your heart? God is going to honor kung anong pagtitiwala mo sa Kanya. Amen! Are we blessed by the Word of God? Sa lahat po ng binibless ng Word ng Panginoon, atin pong palakpakan, i-honor po ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Now, just keep on multiplying. Sinasabi po sa atin, diligently. Magpakasipag lang. Bahala si Lord yan. The Lord will reward that. And moving on, sabi po ng verse 25, yung binigyan ng 1,000 salaping ginto. Ang ginawa niya po, tinago niya. Natakot po siya. At verse 26, sabi ng Panginoon, tamad, masamang alipin. Sabi niya sa verse 27, buti pa, ginawa mo, binangko mo. Para nang sa ganon, natanggap ko naman yung interest pagbalik ko. Now, ano pong tinuturo sa atin dito? Meron dapat plano. May plano. Yung plano yun, prayerfully, idinudulog natin sa Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin sa 20,000 ko? There are times, kumita ng 30,000, ang iniisip agad, magpalit na kaya ako ng telepono, ng cellphone, na medyo high-tech naman. Kumita ng 70,000, bili na kaya ako ng second-hand na kotse. Pero tinanong na ba natin si Lord, Lord, ano nga ba talaga ang plano po ninyo para sa aking progress na ito? God wants us to see making progress in this life. Kung merong tuwang-tuwa na tayo po ay umuunlad, yumayaman. Yumayaman. Sino po ang yumayaman dito? Magsabi ng ako yun. Ang mas malakas na magkiklaim, unang papayamanin ni Lord. Sino ang yumayaman? Amen. Masama ba ang pera? Di ba sinabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10? Masama yung pera. 1 Timothy 6:10. May masama nga ba sa pera? Sabi na dito ng Biblia, ang pera ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yun ba yun? No. Hindi naman sinabing ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan Ang sinabi, ang pagmamahal sa pera. Pero kung ikaw ay maraming pera, hindi ka naman nagmamahal, hindi ka naman kapit sa pera. Kung hindi sa Diyos ka nakakapit. Kung ikaw ay pinagpala ng maraming pera at kayang-kayang ibigay ng Panginoon yun. Amen. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Pero alam nyo, mahina ang amen natin. Bakit? Kasi iniisip na, alam ko naglalaro din sa isipan natin. Karapat-dapat ba ako talaga na payamanin ng Panginoon? Karapat-dapat ba ako sa mga pagpapala ng Panginoon? Kung ang sagot mo, tingin ko hindi ako karapat-dapat. Alam mo, ang totoo, tama ka sa sagot mo. Tama ka dyan. Correct ka dyan. Hindi ka karapat-dapat. Pero, hindi pa ako tapos pero papayamanin ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po na nagnanais ng pagpapala ng kayamanan ng Panginoon, magsabi po ng malakas na, Amen! At papalakpakan ng Panginoon. Amen. You know, there is nothing wrong sa pera. Ang masama, yung mamahalin mo, tiyayakapin ang pera na parang yun na ang iyong buhay. Ang kailangan planuhin, Panginoon, ano pa talaga ang gusto po ninyo sa aking kalagayan? Pinaplano. Kaya nga, nung sabihin po ng Luke chapter 14, verse 28,
na kapag may plano kang business, hindi ba, pinaplano mo yan, kung magkano, etc. Ginagawan mo ng budget yan, pinag-iisipan. Ang yaman na bigay ng Panginoon, pinag-iisipan din. Ano nga ba talaga? Paano ang gusto ng Panginoon? Kaya buti pa nga daw kayo mga langgam, sabi po ng Proverbs 6:6-8, yung mga langgam, Proverbs 6:6-8, na sila'y nagpaplano, paano gagawin nilang pag-iipon, paano kanilang gagawin para makapag-save. Napakahalaga po niyan. Do you believe that? It has been said that hindi po ang pinag-uusapan, hindi laki ng sweldo. Kahit malaki ang sweldo, kung walang naiipon, baliwala pa rin. Totoo ba yun? Maybe you're thinking, paano kung makakaipon? Dami naman talagang gastos. Totoo naman yun eh. Kaya it leads us doon sa katotohanan na pagka ang sweldo ay ganito lang talaga, there are times naghihigpit talaga ng sinturon, di ba? Sanay naman tayo dyan eh. Namamaluktot sa makitid na kumot. Sanay tayo dyan, nagtitipid muna. Sanay din po tayo dyan eh. Mahusay tayo na iisipin muna bago bumili. Na kapag ka ikaw ay minamadali. Sa simula pa lang, bago nyo palang pag-usap, minamadali ka na. Sabi nung ibang mahuhusay, magplano at mag-budget, ay sorry. Hindi muna kasi pag-iisipan muna namin, pagpaplanuhan. Binabudget pa, pinaplano. Sapagkat kung pipressurein ka ng iba, na ngayon, sinabi sa'yo, ngayon mo lang ma-avail ang 50%. 50%. Bukas wala na yung 50%. At malulungkot ka sapagkat kinabukasan wala na yung 50% kasi 70% discount na. Ganun nangyayari sa atin, di ba? Napapasubo rin tayo kasi hindi naman natin talaga pinlano. Pero yung prayerfully, hindi ka hahayaan ng Panginoon na magkamali sa kapasyahan. Panginoon, is this really your will for me? Yung napakagandang talata ang sinabi po ng Isaiah 48:17. Isaiah 48:17. Sabi po ng talata, the Lord who is our Redeemer. Sabi ng talata, I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Ang sarap naman na bawat maliliit na pasyahin, kay Lord ko iaasa. Sabi ng iba, napakaliit na bagay naman niya, iaasa mo pa sa Kanya. Maliit na sari-sari store, iaasa mo pa sa Kanya. Concern pa ba ni Lord yan? Bahala ka na dyan. Di ba sabi ng mga malalaking tao, kaya mga mahuhusay na negosyante, mga petty matters, sa'yo na yan, bahala ka na dyan. Huwag mo na akong paintindihin dyan sa maliliit na bagay na yan. Pero ang Panginoon, kahit kailan di mo na dinggan, na hindi niya inintindi maliit na bagay. Ano patunay? Tingnan mo na lang ito isang halimbawa niya sa Matthew 10:30. Sabi ng Matthew 10:30, kahit bilang ng iyong buhok ay alam niya. Tingnan mo na, kahit maliit na detalye ng buhay, ang kanyang sinabi, siguro sabihan, ano yan figure of speech yan. But no, do you believe na bilang ng Lord ang buhok natin? Yes, of course. Pinapakita ng Panginoon na kahit maliit na concern ng Diyos para sa iyo. At hindi ka mapapahiya paglapit sa Kanya. What matters to you, matters to God. Pag mahalaga sa iyo, mahalaga sa Diyos. Amen! Sa Diyos hindi yung sinasabi, walang kwenta yan. No. Mahalaga sa Panginoon, kaya pag sinilapit mo sa Kanya, Panginoon, ano talaga ang gusto mo? Panginoon, yung bang atin pong pinapanalangin sa Panginoon, yun pong mga concerns na ito, yung plano po natin, we prayerfully plan for our progress. Ano po ang nais ng Panginoon? Magtiwala po sapagkat si Lord naman po, sinasamahan niya tayo kahit sa mga maliliit na naisin ng ating puso. At ang maganda ganito, kahit in the past, nagkamali tayo, siguro nasira diskarte natin, nadiskarel, o kaya naman, merong mga pinaghirapan tayo na nawalan po ng saysay. Alam niyo ang Panginoon, ang kanyang himala, kayang-kaya niyang pabawiin tayo. Kayang-kaya niya pong i-restore tayo. At pag naghimala ang Panginoon, alam niyo, sinabi ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya. He wants to get involved sa buhay natin. May sumira ba ng buhay mo? Meron ba mga tao na naging dahilan para mawalan ka ng gana? Sinabi po sa atin ng Biblia, Jeremiah 32 verse 17, sabi doon sa Panginoon, siya ang lumikha ng lahat, langit at lupa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, and nothing is too hard for Him. Walang mahirap sa Kanya. Kayang-kaya niyang ibalik lahat. Kayang-kaya niyang ibalik ang iyong sigla. Kayang-kaya niyang ibalik ang iyong kalusugan. Kung iniisip mo, Panginoon, pagpapalain mo nga ang akin pong finances, bagsak naman ang aking health. Alam niyo,
huwag ganyan ang katwiran sapagkat si Lord pag nagpala, complete package. Complete blessing. If God is going to bless you financially, He's going also to bless your health. He's also going to bless your relationship in the family. Who will say amen? And you agree with that? Pumalakpak kay Lord. Amen. Complete package po yan. Sabi yung hirap naman noon, mahirap nang iayos yan. Alam niyo, walang mahirap kay Lord. Yung sinabi ng outstretched arm, involve si Lord. Pwede naman nang gawin ni Lord. Utusan niya na lang kanya mga anghel. Come on, punta ka doon. Oh, yun. Sabihin niya lang, kaya sana, pwede naman eh. Pero si Lord, gusto niya involve po siya. Engage po siya. Pinapakita niya yung kanyang magagawa. Ang sarap po, na sa Diyos palagi po umaasa at nagtitiwala. Kayang-kaya po ng Panginoong isaayos po ang ating buhay. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Prayerfully, we ask the Lord, Lord, ano talaga ang gusto po ninyong gawin sa aking sitwasyong ito? Carefully plan our progress. Kahit ano po ang sitwasyon natin, kayang-kayang iayos po ng Panginoon. And then, lastly, finally, sabi po ng talata 27, nung sabihin niya, lazy servant, sana ganito ang ginawa mo. Alam niyo, hindi lang po siya takot, kaya niya tinago yung yaman. Hindi lang siya kulang sa disiplina. Kung hindi, pinapakita niya lang din doon na hindi po siya handang pagpalain talaga. Maraming mga taong hindi po handa para siya pagpalain o sila pagpalain. Because verse 29, sabi nung talata verse 29, yung pinagpapala, pagpalain mo pa. Yung mga ayaw ng pagpapala, o sige, mawala yung pagpapala. Pero yung mga gustong pagpalain, lalo pang pagpapalain. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sino po dito ang gusto pang mas lalo pa siyang pagpalain ng Panginoon sa taon na ito? Magsabi po ng malakas na, ako yun. Yes. Sabi po ng 29, yung pinagpapala na, mas lalo ko pang pagpapalain kasi sila ang handa. Now, what's the point? The point is, we have to be careful. Hindi lang ho tayo diligent, hindi lang ho tayo prayerful. May mga tao pong mapagsamantala, and they take advantage on us sapagkat nakita nila, gusto nila tayo, kaya i-take advantage. Pupuntahan, hihinga ng tulong, and there are times, they are not that responsible. Kaya mag-iisip rin tayo careful, sapagkat baka itong taong ito hindi naman talaga handang umunlad. Baka itong taong ito, hindi naman ganun ka-responsible. Kaya yung mga nag-a-abroad, sabi nila, papadala kami dyan para pang negosyo. Ayan, magpadala na ako pang negosyo. Hindi naman handang magnegosyo. Ayaw naman magnegosyo. Ito pang paaral, mag-aral kayo, hindi rin handang mag-aral. They are not good stewards. Kaya we also have to be careful. Baka naman yung resources nasasayang lang. So, what to do? Tingnan po yung mga tao po who are really determined, who really need our help, para silang ma-sharean, ma-empower, tulungan. And we really praise God sapagkat sa Hope of Glory, marami pong handa na umasenso at magtagumpay. Say amen. Kaya we support them. We support one another, di ba? O nagtayo ng ganito si sister. So we come there, we pray, and we patronize. O merong ganitong negosyo. Pinagpipray natin, ina-assistihan, ini-encourage, sapagkat yan po ang kailangan po natin gawin. Share also our resources, kaya yung mga kailangan talaga ng tulong, nakakatuwa naman, di ba? Yung iba, pagka irresponsible, sometimes iisipin mo rin, no? Ano ba itong taong ito? Ito ba'y handa talagang magtagumpay? But by God's grace, alam niyo po sinasabi ng Biblia sa atin, kung you are really willing to succeed, you're really willing to make progress in this life, God is so much ready. God is ready to bless us. Not because of us, not because we are qualified. No, we are not actually worthy. I mean, we don't deserve all the blessings. Subalit si Lord natin po, very gracious. He wants to bless all of us this year. Kung naglalaro sa isipan natin, gusto na kaya ng Panginoon sa taon na ito na ako'y pagtagumpayan? Gusto na kaya ni Lord na ngayong taon na ito maranasan ko ang financial breakthrough, financial blessing? Wala pong problema sa blessing. Ang problema, how are you going to manage it? Ang problema, are you really prepared to manage all the blessings from the Lord? And if you're saying, Lord, gusto ko pong tanggapin ang lahat ng pagpapala mo at gusto ko pong maging mabuting katiwala mo. Now receive all the blessings from the Lord. Let us pray. Amen. Mga kapatid, habang tayo po'y nakayukot nakapikit, let's just continue to ponder upon the word of the Lord. Kung merong may gustong tayo pagpalain ngayon,
financially, materially. Prosperity is now ready. At kung nais mong panghawakan yun, i-claim yun, hindi mo na kailangan pang questionin ang sarili mo, karapat-dapat ba ako, sapagkat wala namang karapat-dapat sa atin. Subalit mabuti ang Panginoon, gusto niyang pagpalain ka upang lalo kang lumapit sa Kanya. Today, if you are saying, Lord, nais ko pong tanggapin ang iyong pangako ng pagpapala, nais ko pong tanggapin, Panginoon, ang pagpapalang pinansyal. Amen. Yes, Lord. Inaanayaan kitang tumayo ngayon sa oras na ito. Sa pagtayo mo, sinasabi mo, Panginoon, it does not depend on me, but it all depends on your goodness, on your love, on your kindness. I want to receive your blessing. Panginoon, sa amin pong pagtayo, we just want, Lord God, to claim the unlimited, unending blessing na binigay po ninyo sa amin. Tinatanggap po namin yan.